Hello mga ga, ang sarap talaga ng ating frosting ng ating ensaymada ngayon. At samahan pa din natin yan ng masarap na caramel filling at yung ating dough ay 2 cups lang ito na harina at masang mano-mano kaya ito yung ating video ngayon. Kaya simulan na natin. So dito unahin natin gawin yung ating dough. Dito meron na tayong 2 cups na harina, yung 1 teaspoon ng yes at 1 teaspoon ng bread improver. Lagyan natin ng 1/4 cup na powdered milk and then haluin lang muna. At 1/4 cup ng light brown sugar, 1 teaspoon vanilla extract at isang peraso na itlog. At 1/2 cup lang na tubig. At dito sa ating tubig ay pwede talaga kayo na gumamit ng evaporated milk. At dito mga guys, naglagay tayo dito ng 1/2 teaspoon ng asin. Hindi lang na ipakita. At nang natunaw na natin yung asin at asukal, ay basahin na natin yung ating harina at masahin. At dito na pwede na tayong maglagay ng margarine. 1/4 cup yung margarine natin dito. Pwedeng gumamit dito ng butter, pwede ding shortening. At masahin lang natin ito ng mano-mano. Magdas lang tayo dito ng harina kasi sobrang lagkit ng ating dough kasi ay may nilagay po tayo dito na itlog. Masahin ko lang ito ng mga 25 minutes. Mga 25 minutes yung pagbasa ko dito para kuha talaga natin yung elastic na yung makinis talaga na dough. At kailangan ay mabilis po tayo dito mga ga sa pagmasa para madali nating makuha yung makinis na dough. At dito nga sa loob ng 25 minutes ay nakuha ko na yung makinis natin na dough. Sa hampas tula ko lang ng ating dough. At ito ay pwede ko nang putulin. At pinutol ko ito mga ga sa 70 grams at pagkatapos ay figurahin ko na ito ulit. At gumamit ako dito ng 5 ounce ng ating mga ensaymada molder at binanyahan ko lang yan ng margarine. Yung ating mga molder. Ay figurahin na talaga natin yan ng mahigpit ng pabilog at pagkatapos ay i-flatten lang natin dito sa ating mga ensaymada molder. At i-rest muna natin ito mga ga bago natin lutuin. At habang nagpapalsa tayo ng ating dough, ay gagawa na tayo ng ating palaman. Yung caramel filling. So dito gagamitin ako ng 2 piraso ng egg yolk mula sa large na itlog at 3 tablespoon na cornstarch. And then haluin lang muna. At lagyan ng 1/2 cup ng evaporated milk and then haluin at itabi lang muna. So dito naman sa ating suspan, maglagay tayo ng 1/2 cup ng puti na asukal at i-caramelize lang muna natin ito. Halu-haluin ko lang ito hanggang sa maging ganito yung kanyang kulay. Katamtaman lang na apoy ng ating kalan dito. Haluin lang natin ito hanggang sa maging ganito na siya. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung 2 tablespoon na margarine. At tunawin lang muna natin ito. Pwedeng gumamit ito ng butter, pwedeng refrigerated margarine. At kunting kulo lang at ilagay na natin yung 1 cup na evaporated milk. Pwedeng gumamit ng fresh milk. At haluin lang talaga natin ito para matunaw yung mga namumuo or yung bilog-bilog natin na asukal. At pagkatapos ay pakuluan natin ito. Isang kulo lang ay pwede na nating ilagay yung tinunaw natin kanina na cornstarch. Diretso lang talaga natin itong haluin hanggang sa ito'y lumapot. At pag ito'y lumapot na ay lutuin pa natin ng mga 1 or 2 minuto. At pag ganito na kalapot ay okay na ito, itabi lang muna natin, palamigin lang muna. At ito na yung ating dough mga gas sa loob ng 1 oras at kalahati. Maalsa na siya, pwede na nating lutuin. At ito ay niluto ko ito sa 180 degrees Celsius, yung init ng ating oven sa loob lang ng 15 minutos. At itabi lang muna natin ito, gawan muna natin ito ng ating frosting. So dito gagamit ako ng buttercream, 100 grams ito or yung kalahati lang sa ating bar. At i-cream lang natin yan hanggang sa mag-light yung kanyang kulay. At pagkatapos niyan ay maglagay ako dito ng 1/4 cup na powdered milk. At batihin lang muna natin mga 1 to 2 minutes. At pagkatapos ay maglagay ako dito ng 1/2 cup na condensed milk. At pag naubos na nating nalagay lahat yung ating condensed milk, ay batihin pa natin yan ng mga 1 minuto. Hanggang sa tuluyan na talagang kuminis at puting-puti yung ating buttercream. Ayan mga ga, napakakinis pong ginawa natin na buttercream. At ang sarap at ang bango nito ha, at hindi ito natutunaw talaga. At pwede na natin itong ipahi dito sa ating mga ensaymada dough. Pero bago natin yan pahiran sa ginawa nating buttercream frosting, ay lagyan muna natin yan ng palaman. Ito na yung ginawa nating caramel filling, ay nilagay natin sa ating mga plastic piping bag. Pagkatapos nating malagyan lahat ng palaman, ay pwede natin na itong pahiran sa ginawa nating buttercream frosting. At add tayo dito ng grated cheese for toppings natin. O diba mga ga, sa 2 cups lang natin na harina, ay nakagawa tayo dito ng mga malalaki natin na caramel ensaymada. Malaki itong mga ga, 70 grams ito. 9 pieces yung nagawa natin sa ating 2 cups lang na harina. At kung gawin niyo itong pangnegosyo, ay dublehin nyo lang yung mga ingredients natin para medyo marami din. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!